Mga kababayan, dating Pangulong Duterte tumakas daw sa ICC. Pinabulaanan po nito ni dating National Intelligence Coordinating Agency Director General Alex Paul Monteagudo ang kumakalat na balita na tumakas raw sa ibang bansa ang dating Pangulong Duterte dahil siya raw ay hinahabol ng ICC. Ito po ay walang katotohanan at fake news sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa Hong Kong. Panoorin po natin ito hanggang sa uli kung totoo nga ito, mga kababayan. Sir, as tumutulong po sa security ni PRD, ano ang clarification niyo, sir? Tumakas daw papuntang Hong Kong dahil sa mga warrant ng ICC ang dating presidente. Ayan ang tunay na fake news. Dito kami sa Hong Kong actually ngayon, kasama si PRD, kasi bukas 9 March, merong pasasalamat ang mga OFWs para sa kanya. Kaya andito siya. Tanggapin yung pasasalamat at magpapasalamat din siya sa suporta at pagmamahal ng mga kababayan niya na nandito sa Hong Kong. Yun naman po pala mga kababayan. Kaya pumunta si Pangulong Duterte dahil dito nga sa Hong Kong para sa ating mga OFW. Dahil sa pasasalamat sa kanya, mga kababayan. So ito nga po yung pinakalat ng news na pumunta daw si Pangulong Duterte papuntang Hong Kong. Ito nga po yun. Ito po yung pinakalat na news ng Abante at Rappler, mga kababayan. Ayan po nakikita nyo. Digong sumibat pa Hong Kong. Lumipad patungong Hong Kong si dating Pangulong Duterte noong Biyernes sa gitna ng spekulasyon tungkol sa posibleng pagpapalabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court ICC laban sa kanya. Ayon sa ulat ng Politico, sumakay si Pangulong Duterte sa Cathay Pacific. Umalis mula sa Ninoy Aquino International Airport at dumating sa Hong Kong po. Ang dating Pangulo ay bumiyahe mula sa Davao patungong Manila noong Huwebes. Nag-overnight sa Taguig City bago tumungo sa airport. Samantala, dagdag pa ng ulat, itinanggi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo ang chismis ng pagtakas na sinabing nasa Hong Kong ang dating Pangulo para sa isang pagtitipon ng mga overseas Filipino workers sa Linggo sa Southern Stadium sa Wan Chai. Inaasahang pasasalamat nito ang mga OFW sa patuloy na pagsuporta sa kanya at sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Duterte ay iniimbestigahan ng ICC kaugnay sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. At saka itong Rappler din po, ICC arrest warrant for Duterte out. Ang pinapalabas po nila dito na kaya lumabas si Duterte daw po dahil sa possible warrant of arrest ng ICC, mga kababayan. At ito nga ICC nga po, mga kababayan, inano nga po ni President Donald Trump na sinanction po nito sa mga pakikialam sa mga bansa. At ito nga po ang pinataw sa kanila, mga kababayan. So ano ho ang nito? Anong karapatan ho nito na makialam sa ating bansa? Di ba ho, mga kababayan? So ito po, panoorin po natin ang katotohanan na nagpunta po si Pangulong Duterte sa Hong Kong para nga dito sa pasasalamat sa kanya ng mga kababayan nating OFW sa Hong Kong po. So, yan po mga kababayan, umalis po si Pangulong Duterte. Yan. At hindi po siya tumatakas, mga kababayan. Ayan nga po, ito po yung video na nakuha natin. Kung kanino po yan, pahiram naman po muna. Susugal pa rin kami this time pero sa inyo na po, Tatay Digong. Ayan po. Nakita nyo naman po na sumakay na po siya ng aeroplano papunta po ng Hong Kong yan, mga kababayan. So hindi po yan na patunay na talagang tumatakas siya sa ICC. Ayan po. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Sayang po. Po yung mga kababayan na natin na naghihintay po sa kanya dito nga sa airport ng Hong Kong po. Ayan po. Hinihintay po siya. Hindi ko lang ho kasi nilagyan ng sounds dahil nga maka-copyright po tayo sa music na ginamit nila. So ayun na po yung
arrival po ni Tatay Digong sa Hong Kong. Napatunay po. Nagkakaguluhan na po siya, mga kababayan. Ito po si Tatay Digong. Makikita po ninyo dyan. Ayan po ba ang tumatakas? Diyan po, oh. Nagkakagulo na po sila, mga kababayan. At mainit po na sinalubong po siya ng mga kababayan natin OFW sa Hong Kong. Ayan po, ha. Po, pinagkakulo na po nila, mga kababayan. Duterte. So yun po yung mga kababayan natin sa Hong Kong po. Mainit po na sinalubong si Pangulong Duterte. At yan din naman po yung picture ng ating kababayan na dumating na po si Vice President Duterte dun sa Hong Kong din po. At kasama rin po siya dyan, mga kababayan. So ito rin, may mensahe po ang ating ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte, sa mga kababaihan po. Dahil nga Women's Day, may mensahe po siya para sa kanila po. Ayan po, ha. Warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. My warmest greetings as we celebrate International Women's Day and National Women's Month 2025. Across all sectors, Filipino women are at the forefront of change, leading in governance, driving innovation, and strengthening communities. Our resilience and contributions shape a more inclusive and progressive society. Yet, we cannot ignore the alarming reality that violence against women and children and human trafficking continue to threaten the safety and dignity of many. Ayan, mga kababayan, nasan ho yung mga mensahe din ni mga wala ho tayong nakikita. Wala ho tayong napapanood mga mensahe galing sa kanya, mga kababayan. Ano ho ba ginagawa ni Bangag ngayon? Natutulog lang ho ba, mga kababayan? Wala ho tayong nakikita sa kanyang ganitong mga mensahe para na sa mga natin, mga kababayan. Di ba ho? Wala ho. May nakita ho ba kayo? Parang hindi ho siya presidente, mga kababayan. From domestic abuse to online exploitation and trafficking, gender-based violence remains a persistent barrier to women's empowerment. The fight for women's rights is not just about closing economic and political gaps. It is about ensuring that every woman and child is protected, heard, and allowed to thrive. Let us work together to strengthen our laws, improve access to justice, support survivors, and challenge the deeply rooted norms that enable violence. Every sector of society, government, private institutions, civil society, and individuals must work together to break the cycle of abuse and exploitation. Tama ho, mga kababayan. Maging ho tayo, fair ho tayo sa lahat. At respeto ho natin ang bawat isa, mga kababayan. Hindi lang ho ang mga babae. At syempre ho, pati na rin lahat tayong mga Pilipino, mga kababayan. Ayan po ang dapat nagiging mensahe ni Bangag din, mga kababayan. Na gumagawa siya ng solusyon para sa problema ng taong bayan at kinakaharap na problema ng ating bansa, mga kababayan. Dapat ganyan din ho, nagkakaroon din siya ng mensahe para sa atin. Pero wala ho. Nasaan ho siya, mga kababayan? Etong si Vice President Sara Duterte ay lagi niya hong ginagawa, ang nagme-mensahe para sa atin, nagpapaalala sa atin kung anong dapat natin gawin at anong dapat gawin ng isang leader para magkaisa, mga kababayan. Di ba ho? Together, let us build a future where no woman fears for her safety, where every girl can pursue her dreams without fear of violence, and where equality is not just a goal, but a lived reality. Mabuhay
ang kababaihang Pilipino. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, maraming salamat po BP Sara Duterte sa inyong mensahe, mga kababayan. Ito nga, mga kababayan, na ginagawa hong tunay na fake news. Itong sinasabing yung pagtakas ni Pangulong Duterte sa ICC. Hindi po totoo yan. Confirm po na nagpunta siya ng Hong Kong, pero ang ginawa po niya na ay pumunta lang po siya doon para dito nga sa pagtitipon sa mga ating kababayang OFW. Ito nga para dito nga sa pasasalamat po. At dito na rin po yung campaign din ho nila na iboto nga ang PDP laban straight para dito sa ating ikakabuti ng ating bansa, mga kababayan. Dahil nga alam nyo na kung ano nangyayari sa ating bansa ngayon, di ba ho? Napakadaming ho ng problema natin ngayon, di ba ho? So eto po, ano po masasabi nyo dito, mga kababayan? Mag-comment lang ho kayo at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-ingat po kayo lahat at God bless po.